spiritual na beneficial, sa ating spiritual na kapakinabangan at sa kaligtasan naman po ng mga ng mga hindi pa sumasampalataya. Kaya dapat maging thankful po tayo mga kapatid, mahirap po ang ating pinag-aaral. Now, ngayon ako ay na-assign para sa isang gawain po dito. Salamat muli sa pribilegyo na makapagkayat po muli ng mensahe ng Panginoon. Isa po sa sinasabi na ipinamana daw po ng mga kasila sa atin ay yung tinatawag po na manana habit. Kung iba po, siguro yung iba sa atin, pamilya po tayo yung sa term, manana po, ibig sabihin po nun, it is a Spanish word, ang ibig sabihin po ay bukas or mamaya, later. So kung hindi niyo po alam at mahilig po tayo magsabi na mamaya na lang or bukas na lang, ang tawag po dyan ay manana habit. Now, manana habit, yung bagay na pwede mo na sana gawin ngayon, pero sinasabi natin na bukas na lang or mamaya na lang, total, meron pa naman tayong iba pang oras na pwede natin gawin. At marami po, meron na rin tayong na-experience na dahil sa ating kakamamaya-maya, talagang hindi natin natatapos yung gawa or hindi natin na-accomplish yung dapat natin gawin. At ang dahilan po kung bakit yan ang ating introduction, ang ating pasimula ng ating sermon, is yan din po kasi ang naranasan, na-experience ng mga Israelita po sa panahon po ni Prophet Haggai. Ang ating pong pag-aaralan is yung Book of Haggai. Sa Book of Haggai na kung saan nakita natin doon yung naging excuse ng mga tao, yung dahilan nila, bakit nila pinagpaliban ang pagre-reveal, yung excuse ng mga tao ng Panginoon pagdating doon sa ibinigay sa kanilang tungkulin ng Panginoon, pagdating ng Panginoon sa pagre-reveal ng temple. Yun po yung ating tatalakayin. Ano ba yung excuse ng mga tao? And then, pangalawa po, itignan din natin dito yung pag-expose naman ng Panginoon sa maling prioridad ng mga tao ito. At ito po ay mercy ng Panginoon. Talagang pinadala niya si Prophet Haggai para suwayin ang mga tao ito. Kasi kung sitignan natin, parang naging okay na sila eh. Parang nasanay na sila na hindi na parang pinagpaliban na nila yung gawain na yung duty na dapat nilang gawin. Pero dito, makita natin yung mercy ng Panginoon sa kanila na nagpadala siya ng isang propeta. Samahan niyo po akong basahin natin. Aklat po ng Haggai, chapter 1, 1-4. Ito po. Ganito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Nang ikalawang araw ng taon ni Haring Dario, ng unang araw ng ika-6 na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na governor ng Juda at kay Joshua na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, high priest. Verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, thus says the Lord of hosts. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Verse 3 po, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Verse 4, Verse 4 po, panahon ba, ito po yung tanong ni Haggai sa mga tao, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong bahay na may kisame? Ibig sabihin, napakagara at magandang bahay. Samantalang ang bahay na ito, yung templo, ay nananatiling wasak. Tayo po ay nanalangin sa ating pong pagpapasimula ng ating gawain. Minsan pa, Panginoon, takila at makapangyarihan Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo sa aming pananalangin. Patuloy na humihingi ng tulong, nagabayan mo po kami. Patuloy na maunawaan namin ang iyong mga salita. Inikilala po namin na tapos ang aming kaalaman upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Kailangan namin ang banal na Espiritu na siyang maging tagapagturo upang iwan natin ang aming isipan, makita ang
Panginoon, maging kapakinabangan ito ng Espiritu, maging kapakinabangan ng aming mga kaluluwa, ganun din, Panginoon, gamitin ito sa kaligtasan naman po ng mga wala pa sa Panginoon. Sinasama rin po namin sa aming panalangin, yung mga churches at sa bayan po namin na may ganitong gawain din po, patuloy ang special presence, ay maranasan nila, at ganun din po, patuloy na sinasama rin namin sa aming panalangin, Panginoon. Salamat po, papasalamat kami sa kalalingan, sa mga kapatira na narito, kay Tito Sabe, kay Tito Romy, salamat po, Panginoon, sa kalalingan na pinili mo, kay Tito Eva, kay Ate Ani, kay Ate Rima, ganun kay Tita Abi, na patuloy na binibigay mo kalalingan. Salamat, Panginoon, patuloy na sa iyo kami tumitingin, Panginoon, ng kalalingan para sa aming mga kapatid. Ganun sa aming dinaranas, Panginoon, sa naapektuhan kami ng sa gera po sa Israel, Panginoon, naapektuhan kami dahil nagtaasan po ang mga bilihin, ang mga gasolina, langis, Panginoon, sana po, Panginoon, sa ibaba, magtumitin na ang gera at maging maayos, Panginoon, upang kami po at ang mga kababayan natin dito ay maging maayos po. Ayos sa iyo, Panginoon. Ingatan ng Panginoon ang aming mga lagwan sa Israel, kung saan ang gera po, ay ingatan sila. Kapayapaan ang gawin sa kanila, sa litan ng Panginoon ang maging angkol ng kanilang kapayapaan. At patuloy din kami rito, patuloy na dinadalangin namin, patuloy na magbagang puso, mapagsisindiwa at may banal na pagkakas sa iyo sa iyo. Pagpalain ng aming mga papag-aaralan, patuloy na nagiging para sa aming kalakasan. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Kristo Jesus. Ito pong aklat ni Hagay, ito po ay maikling aklat lamang po sa Old Testament. Meron lamang po itong 2 chapter, diba? At meron lamang po, ina-assume po dito na si Prophet Hagay po ang nagsulat na ito. Dahil nasulat na ito based on sa prophetic formula sa verse 3, sabi ron, nang magkagayon, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan po ng propeta Hagay. At napakakonting detalye lang po ang alam natin pagdating kay Hagay. Ang Hagay po sa Hebrew, ang ibig sabihin po nito ay festive or festal. Yun po ibig sabihin ng Hagay sa word Hebrew, na maaaring mag-suggest, maaaring si Hagay daw po ay ipinanganak sa isang malaking feast, sa isang malaking feast o sa isang malaking kapistahan na ino-observe o yung pinagdiriwang po ng mga Israel. Parang nangyari sa atin dito sa lugar ng Laguna, di ba, yung kapistahan ng Anilag, parang ganun. Ganun po yung maaaring doon daw po yung mga magulang ni Hagay, doon kinuha yung pangalan po ni Prophet Hagay. At ang alam lang natin kay Hagay, he was known as a prophet, sabi sa verse 1, and he is also called a messenger of the Lord, sa verse 13. Now, so yung historical background naman po sa prophet, sa Book of Hagay, mababase natin sa Book of Ezra, chapter 1 hanggang chapter 4. Kung gusto natin maunawaan bakit ba isinulat ang Prophet Hagay, basahin po natin aklat po ng Ezra chapter 1 hanggang chapter 4. Doon po papasok yung sulat, yung historical timeline ng Book of Hagay. At makikita natin doon sa Book of Ezra, around 338 BC daw po, nag-issue daw po si King Cyrus ng Persia na pabalikin na. Pwede na bumalik yung mga Hudyo mula sa pagkatapon, pabalik sa Jerusalem at i-rebuild ang templo. Nagkaroon po ng decree. Yun po yun. At binigyan din po doon sa Ezra na ito'y dahil sa pagkilos daw po ng Panginoon sa kanilang mga puso. Ezra 1:5. Kaya ginawang decree. At makikita din natin sa Book of Ezra, si Zerubbabel, nag-lead siya ng mga tao, around 50,000 po na mga Hudyo, siya yung nag-lead nun, para bumalik sa Jerusalem. At itong nilid ni Zerubbabel, around 536 BC, ito yung tinatawag ko na unang grupo o yung first batch ng Israel
na bumalik sa Jerusalem. Kasi dahil po doon sa pag-issue ng decree ni King Cyrus, meron po kasi tinatawag na second batch na ang nag-lead naman po ay si Ezra at meron pong tinatawag din na third batch na grupo na nilid naman po ni Nehemiah noong 445 BC. Yun po yung historical background. Pero ito pong unang grupo, yung first batch po na ito, binigyan sila ng pagpapakilala sa Ezra 1.5. Sabi rito, itong mga tao ito daw yung mga tao na kinilusan ng Panginoon ng kanilang puso. Ito daw binigyan ng Panginoon ng burden, ng pasanin para bumalik sa Jerusalem at i-rebuild yung templo ng Panginoon. Kaya masasabi natin itong mga tao nito, ito yung mga taong zealous para sa Panginoon. Pag sinabing zealous, merong may masigsing pagmamahal para sa Panginoon. At nakikita natin yung zeal nila ng mga tao ito sa pamamagitan ng pag-submit po nila sa kalooban ng Diyos na bumalik sa Jerusalem. At nakita natin yung zeal nila sa pag-support generously and willingly po ng gawain. At ganoon din, nakita natin yung zealous talaga yung mga tao ito kasi muli nilang itinayo yung altar. Kasi pagdating po nila sa Jerusalem, nagtayo po agad sila ng altar, yung dambana, upang yung mga daily offerings po nila na ginagawa nila dati ay mag-bisyo ulit, ay sa gawa ulit, at saka yung mga feast na ino-observe po ng mga Israel ay ma-observe. Yung mga ginagawa po nila dati ay ma-observe po nila ulit. Pansinin po natin, siguro grabe yung paglalakan ng mga tao ito, di ba? Mula sa pagkatapon sa Babylonia, din nagkaroon ng decree, nahinto ang kanilang pagsamba doon, talagang hindi na sila nakasamba. Then nung pinabalik na sila sa Jerusalem, ang unang ginawa nila is nag-build agad po sila ng altar upang sila ay magsamba. Grabe po yung zeal ng mga tao ito. Pero most importantly, makikita natin yung zeal nila sa pagtataguyod ng pagsamba sa pamamagitan po ng aktual na pagpapasimula ng gawain. Kasi nilay po nila yung foundation eh. Diba, binuo po nila yung pundasyon ng templo, binuo po nila yun. Nung templo, ibig sabihin po, talagang determinado ang mga tao ito na maipatayo muli ang templo ito ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nakita rin natin sa Book of Ezra, di ba, makikita rin po natin doon na nagkaroon po ng problema po. Para, kumbaga, kung isipin po natin, para happy ending na eh. Kasi, pinabalik na sila eh. Pero may problema po ang nangyari. Yung mga kaaway ng Panginoon ay gusto mapatigil po yung trabaho. Gusto mapatigil yung paggagawa nila ng templo. At nakita natin, discourage sila, tinakot sila, at ultimately, nagtagumpay ang mga kaaway ng Panginoon na pahintuin yung work sa pamamagitan ng pagsulat sa hari. At yung time na ito, hindi na po si King Cyrus, iba na po. So, sa madaling salita po, napatigil ang trabaho. At dahil dito, sa pagtigil ng trabaho nito, ito po yung nagpawi. Ito po yung nakakalungkot dito. Ito yung nagpawi ng zeal, yung sigasig ng mga Hudyo nito, na dahil sa pagtigil ng pagtratrabaho, nagsimula silang yung mawala ng interes pagdating sa paggawa ng gawain ng Panginoon. At saka lamang muling na ituloy, pansinin po natin, ang tagal tuloy, saka lamang muling na ituloy ang paggawa ng templo ng isugo ng Panginoon si Propeta Haggai. At dyan ngayon po papasok tayo dun sa unang sermon ni Prophet Haggai. Yung unang sa mga Hudyong ito, sa Haggai 1:1-4. Ito po yung ating text. Kung saan si Haggai, sabi nyo, diba? Kinausap niya yung leaders ng mga Hudyo sa verse 1, na sila Zerubbabel na governor at si Joshua na high priest. By the way, si Joshua rito, hindi ito yung Joshua sa Moises. Ito po, iba na po ito. Si Joshua na sabi ron, ang anak ni Jehozadak ng time na iyon. At sinabi dito sa atin ni Prophet Haggai sa verse 2, sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Thus says the Lord of hosts. Dito may kita natin, may pagpapakilala na itong mensahe na ito ay nanggaling sa makapangyarihang Diyos. Nanggaling
nanggagaling sa makapangyarihang Diyos na siyang ruler ng lahat ng tao, na nagbibigay ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos, at ganoon din, binibigyan din nito na si Hagay din ay mayroong authority na magsalita para sa Diyos, kasi ang kanyang mga salita ay nanggaling sa Diyos. Kaya nga, thus says the Lord. At pansinin natin, mga propeta, yan po yung lagi nilang banggit. Diba? Pagka meron silang message mula sa Panginoon, thus says the Lord. At sa kanyang mensahe dito, ang mensahe mo ni Hagay, in-expose niya yung mga excuse ng mga tao sa pagpapaliban ng gawain. Kasi sabi sa verse 2, masahin ko po hanggang 4, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sinasabi ng bayang ito ng Israel, na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Verse 4, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatili wakas? Kung tatanungin po natin, mga kapatid, ano daw yung excuse ng mga tao for not continuing yung pagtatrabaho, yung pag-rebuild ng templo na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ko nila, hindi pa panahon. Sa verse 2, hindi pa dumarating ang panahon o hindi pa oras. Yun po yung naging excuse nila. At yan po ang title ng mensahe po natin, hindi pa ba panahon? At kung meron tayong message, kung meron tayong mensahe na gusto natin iwan sa ating pong pag-aaral, ito po yung mensahe natin. Ang pagpapaliban natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay karaniwang bunga ng mga maling prioridad sa ating buhay. Ang pagpapaliban natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay karaniwang bunga ng mga maling prioridad sa ating buhay. Dalawang bagay lang po ang titignan natin. Una, yung excuse ng mga tao sa verse 2, and then yung pag-expose ng kasalanan ng mga tao, pag-expose ng maling prioridad ng mga tao sa verse 4, at yung panghuli, yung ano po ngayon, yung mahalagang hamon po para sa atin. So una po sa lahat, tingnan natin yung excuse ng mga tao. Diba? Ang Panginoong nakakaalam ng lahat ng bagay, kasi sa Diyos, ibinahayag niya kung ano yung excuse ng mga tao. Sa verse 2, sabi rito, sinasabi ng bayan ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Now, gusto na natin bigyan pansin, mga kapatid. Mayroong katwiran naman talaga yung mga Hudyo na ito. Mayroong tila katwiran naman pagdating dito sa excuse nila. Parang tama naman talaga sila. Talagang may katwiran sila. Bakit sila nagpaliban? Para hindi pagpatuloy ay yung pag-rebuild ng templo. At ang dahilan, tandaan natin, yung unang dahilan nila, isang napakahirap na panahon ang pinaharap ng mundo nang sila ay bumalik sa Jerusalem. Ibig sabihin po, yung pagdating nila kasi po, ang binalikan nila sa Jerusalem, it was a desolate land. Pansinin po natin, di ba, sa mga gera, di ba, kung halimbawa, yung lugar na yun, talagang ginera siya, naano siya sa gera, di ba talagang warak-warak, kumbaga, di ba, wasak ang lupain, ang Luzon ay may malaking pagbubo. So, parang isang excuse na ng mga tao yun mga excuse ng mga tao na ang hirap. Kumbaga, there was so much work to be done. Napakaraming gawain ang dapat tapusin. At maliban sa muling pagtatayo ng templo, syempre, pagbalik ko sa Jerusalem, syempre, ano bang iisipin ng mga tao, di ba? Kailangan nilang paglaanan ng kanilang sariling mga pangangailangan, yung mga personal needs nila. Kailangan din nilang magtrabaho para suportahan nila ang kanilang sarili. At alam naman natin kung ano yung trabaho karaniwan po sa Israel. Di ba? Pagtatanim, farming po ang karaniwang trabaho po nila. At hindi lang yun, kailangan nilang muling itatag ang kanilang nation kasi nasira na ako. Tapos, so kailangan ayusin yung economy nila, yung pangkabuhayan nila. Kailangan ayusin din yung kanilang gobyerno. So, napakaraming gawain ang dapat tapusin
nung pagbalik nila. Pero bukod sa mga seryosong problema na yun, nakita natin, di ba? Bukod pa yun, dumating pa yung mga kalaban ng Panginoon na sinubukang itigil ang gawain at nagtagumpay po ang mga tao ito. Talagang napagigil po ang paggawa. Nagtagumpay sila, kaya naman nang tumigil yung trabaho ng pagre-rebuild ng templo, di ba, nagbukas ito ng pagkakataon para sa kanila natugunan ang kanilang sariling pangangailangan liban sa pagtatayo ng templo. Naisip nila providential interest ito. Kumbaga, napatigil tayo sa pagtatrabaho, tinatigil tayo sa pagtatrabaho ng hari, mabuti pa samantalahin natin ang pagkakataon at kasuhin ng ating mga personal na alalahanin. So, sila'y nagpatuloy sa kanilang mga sariling gawain at hindi lang yun, kasi habang abala sila sa pagre-rebuild, pagre-establish ng kanilang sariling mga gawain, yung bahay nila, naka-experience po sila, isang excuse din po, naka-experience sila ng hardship. Diba, sabi ron sa verse 6, umaani sila ng kakaunti. Kahit nagtatanim sila, kakaunti naman na umaani nila. Hindi, ang hirap din po nun. At naka-experience din sila ng matinding tagtulot. At sa farming, di ba, mahalaga po ang ulan. So, ganun po yung mga excuse nila. At alam natin na ito'y judgment ng Panginoon sa kanila. Di ba? Ang Panginoon po kapag nagparusa, lalo na po sa Old Testament, talagang makikita po natin talagang walang umuulan, di ba? So nakita natin dito yung problema nila dahil sa malaking hadlang po na sa kanilang gawain, nagsimula silang magbigay ng excuse at nagpasya sila na hindi pa oras, hindi pa panahon upang itayo ang templo. Dahil sinasabi nila na parang dahil hindi pa stable tayo ngayon, huwag na muna natin ituloy ang trabaho. Kaya naman patuloy nilang itinagli, paliban ang paggawa, gamit ang excuse na hindi pa dumarating ang panahon sa verse 2. Subalit, nakita natin dito, ang Panginoon nakita ang kanilang mga puso at doon, sinuway sila ng Panginoon. Ito po ay mercy ng Panginoon. Sinuway sila ng Panginoon sa kanilang long delay sa pagpulpil ng kanyang kalooban. Now, meron pong mga opinion kung gaano ba katagal nila nakatiwangwang yung templo. No? May nagsasabi po, 20 years yung delay bago talaga, nasimulan na nila yung pundasyon. Then, nung nagkaroon ng problema, napatigil po at sabi ron, baka mga maraming 20 years ng delay. O kaya naman, may nagsasabi po, 14 to 18 years or 9 to 10 years ang delay ng trabaho. Ngayon, isa lang po ang sigurado dito. Masyado na silang naging pabaya at matagal lang ipinagpaliban ang gawain ng Diyos. Kaya naman, sinuway sila ng Diyos, sila ng Panginoon. Kaya naman, sinuway sila ng Panginoon. Kumbaga, masyado nang matagal na kailangan na ng Panginoong kumprontahin sila sa kanilang pag-neglect sa gawain to show them that their excuse is unacceptable. Yung excuse nila ay hindi katanggap-tanggap. Kaya siguro magtatanong tayo, di ba yung problema naman talagang providential hindrance naman talaga? Talagang may katuwiran naman talaga ang mga tao ito. Kasi hari po yung nagpatigil may providential hindrance sila. Kumbaga, wala silang choice kundi tumigil. Now, totoo naman po na providential hindrance talaga kasi may edict ng king. Kaya kailangan tumigil. Pero meron po silang choice. They have the choice. Kung mananatili lamang yung kunsil, at tapat sa Panginoon, sana kaya nilang mapawalang visa. Kung ma-overturn yung edict na ito, ngayon, kasi ang kanilang Panginoon na pinaglilituran, He is the Lord of hosts. Sa katulad na sinabi ni Prophet Haggai, He is the sovereign ruler of all things. At kaya niyang kilusan ang puso ng mga makapangyarihang hari. Kahit sabihin natin, napakamasamang hari,
kaya kilusan ng Panginoon upang magpasya sila para sa kanilang ikabubuti. Kasi ganyan po ang ginawa ng Panginoon kay King Cyrus kung nabasa niyo po. Diba? Siya yung nagsabi na, sige, pwede na kayong bumalik sa Jerusalem. Kasi at binibigyan din natin yun, kinilusan ng Panginoon ang kanyang puso, mga kapatid. So dito, pinapakita sa atin na itong mga Hudyo na ito, sa kanilang kalagayan, na sa halip na gumawa sila ng paraan, hinayaan lang po nila. Mabilis sila nagpasya na kalooban ng Diyos ang nanghadlang ng providential hindrance, kaya hindi sila nagpatuloy sa paggawa. Kumbaga, in-excuse nila yung excuse, kumbaga, inano nila na excuse kami sa aming duty. Kasi may providential hindrance. Sa halip na ituring itong pagsubok sa kanila, sa pananampalataya nila, o yung test of faith, at pagkakataon upang makita nila ang makapangyarihang kamay ng Diyos na kumikilos sa kanila. Pero mas na kumikilos sa kanila. Grabe po, di ba? Grabe po yung reason nila. Parang sinisisi nila sa providence kung bakit naging neglect, bakit pinabayaan ang kanilang tungkulin. Yun po, sana nag-gets po natin. Kaya nakita natin dito, masama na nire-neglect natin ang ating duty, yung ating tungkulin, pero mas masama kung i-attribute pa natin or isisi pa natin sa providence kung bakit nire-neglect nila ang kanilang duty. At dahil dito, masasabi natin ang mga Hudyong ito, guilty sila. Talagang may kasalanan po sila. Bagamat may excuse sila, pero masasabi natin may kasalanan po sila. Guilty sila. Dapat sana ang ginawa nila ay humingi sila ng tulong sa Diyos. Kasi in the first place po, una po sa lahat, ang Diyos ang nagpadala sa kanila sa Jerusalem, di ba? Yun po ang Diyos naman ang nagpadala sa kanila doon. Nakalimutan nila na ang Panginoon ang nagplano nito, na ang Panginoon ang naglagay ng burden sa kanila, ng pasanin sa kanila, sa kanilang puso, at ang Panginoon ang tutulong sa kanila. Dinala sila sa lupain yun. Kahit man lang sana, kumbaga, sumagi man lang sana sa isip nila, yung maaari man lamang nilang gawin ay humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi plan naman yun ng Panginoon sa kanila eh. Kaya so may kita natin dito mga kapatid, sa halip na gumawa sila ng hakbang para masimulan ulit yung trabaho, hinayaan lang nila. Naging dahilan nila yung hardship na kinakaharap nila at yung kanilang pansariling interes sa pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Hinayaan lang lumipas ang maraming taon, ilang taon po yun? 20 years, 17 years na nakatimagwang ang templo. Hinayaan nila yun, hinayaan nila lumipas ang maraming taon ng yung delay na hindi pinagpatuloy yung pagtatrabaho at gumawa sila ng napakagandang excuse. Ano po yun? Ay hindi pa oras, hindi pa dumating ang panahon. Hindi pa dumarating ang panahon. At mga kapatid at mga kaibigan, ang pagsasabing hindi pa panahon ay isang madalas gamiting dahilan ng mga tao kapag ayaw niya sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi pa oras, yun ang karaniwang sinasabi ng tao pag ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Basahin po natin Acts 24 verse 25. Ito po yung biblical example po dito sa Acts 24 verse 25. Basahin po natin. Ito po. Samantalang tinatalakay niya, si Pablo po ito, tinatalakay niya ang patungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix. Pansinin po natin, nagkaroon ng conviction si Felix at sumagot siya. Pero anong tugon ni Felix sa conviction na yun? Umalis ka muna ngayon, Paul, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapatawag kita. Umalis ka muna ngayon, at pag nagkaroon ako ng pagkakataon, kapag nagkaroon ako ng
oras ng panahon, ipapatawag kita. So dito nakita natin si Felix, convicted siya, convicted sa kanyang kasalanan sa pangangaral ni Apostol Pablo, ngunit sa halip na tumalima sa kalooban ng Panginoon, na magsisi siya. Anong sinabi po ni Felix? Umalis ka muna ngayon po. Diba? Umalis ka muna kapag meron na akong time, ipapatawag na ulit kita. Kumbaga, papatawag na ulit kita. Ano naging excuse ni Felix? Sa pag-surrender niya sa kalooban ng Panginoon? Hindi pa yun oras po. Ang problema dito, hindi natin alam kung dumating ba yung panahon kay Felix. Diba? Pero nakita natin dito, madalas ginagawang excuse ng mga tao na hindi pa oras o hindi pa dumarating ng panahon kapag ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. And that is one of the biggest lie na gusto ni Satanas na paniwalaan po natin, mga kapatid, para hindi tayo sumunod sa Panginoon. And that excuse, ulitin ko po, is unacceptable to God. Diba? Is unacceptable to God. Yung ganong excuse po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat nating malaman, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos ay hari, God is King. Siya ay kataas-taasang pinuno ng lahat ng bayan, sovereign ruler of all things. Tayo ay mga nilalang. We are creatures na obligadong sumunod sa Kanya, bilang soberanong tagapamahala ng mundong ito. Kaya naman anong karapatan po natin, mga kapatid, ipagpaliban ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Example po natin, di ba, halimbawa, utusan tayo ng presidente na gawin yung isang bagay, di ba, utusan tayo ng presidente na gawin ng isang bagay. Magsasabi pa tayo sa presidente na, teka muna, hindi pa oras para magawin. Magmamadali po tayo, magpupumahog po tayo na sunod ang utos, ang sinabi ng presidente. Diba? Magpupumahog tayo na gawin agad. And we are not talking about president here. Hindi po natin pinag-usapan dito ang presidente, yung kanyang pangulo. Hindi natin pinag-usapan dito yung most powerful man in the world. We are talking about God, the sovereign ruler. Soberanong hari ng mundong ito. At kapag inutos niya na tayo ay sumunod, ang pinakamaari lamang natin gawin ay sumunod po sa Kanya. Kaya nga unacceptable itong excuse na binigay po ng mga Israelita. At ang punto lang natin dito sa unang bahagi po natin, ang pagsasabing hindi pa panahon o hindi pa oras ay isang hindi katanggap-tanggap is an unacceptable excuse na dahilan sa hindi pagsunod sa malinaw na itinahayag na kalooban ng Diyos para sa atin. At ang hamon po sa atin, mga kapatid, sa unang bahagi, gumagawa rin ba tayo ng ganitong dahilan, ganitong excuse? Ganoon din ba ang ating excuse sa pagsunod, sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay? Meron bang bagay na malinaw sa atin na itong nais ng Panginoon na gawin natin, ngunit tayo po, pinagpapaliban natin ito, maaaring pinag-usapan natin ay pakikipagkasundo sa isang kapatid, o kaya naman tungkol sa panahon na kung tayo ay magulang dito, diba? May anak tayo na maliit at kailangan magdisiplina, iisip natin, hindi pa tayo para magdisiplina. Hintayin na lang muna natin lumaki na yung bata. Diba? Hintayin na natin lumaki na yung konti. Tsaka na tayo magdisiplina. O kaya naman ikaw yung leader ng pamilya, ng tahanan, na alam mo, kailangan i-institute sa tahanan mo yung family worship sa loob ng tahanan. Then, sinasabi mo, hindi pa yata panahon, medyo maliit pa yung bata. Kumbaga, hintayin ko na lang munang mag-teenager. Tapos nung nag-teenager na, medyo busy pa. Kaya wag na lang muna, hindi pa muna oras. Mga kapatid, kung tayo po ay palagi na lang tayo nagsasabi na hindi pa oras, baka mawalan po tayo ng oras. Diba? Ang tanongin natin sa sarili natin ngayon, meron ba tayong alam natin malinaw na dapat natin gawin ngayon, ngunit ipinagpapaliban po natin.
Pinagpapaliban natin, mga kapatid, ang hamon po sa atin, huwag natin pairanin ang pagpapaliban sa pagsunod. Kasi wala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, huwag natin pairanin yun. Kasi wala naman tayong pangako ng bukas. Diba? Kayabangan para sa atin na sabihin na bukas na lang. May pangako po ba tayo ng bukas? Wala po. At hindi lang yun, tandaan natin na sa tuwing ipinagpapabukas natin ang pagsunod sa Diyos, pinagpapaliban natin ang pagsunod sa Diyos, pinapakaba lamang natin ang ating pagdurusa. Bakit po? Dahil ang kasalanan ang nagdadala ng kapighatian sa atin. At yan po sinabi ni David, tandaan natin, when sinabi ni David noong time na hindi po siya nagre-repent sa kanyang kasalanan. Diba? Awit 32 verse 3 to 4, ang sabi ko ni David doon, na hindi siya nagre-repent, kinukubri niya yung kasalanan niya, hindi siya sumusunod. Sabi sa Awit 32, 3 and 4, araw-gabi ay mabibigat sa akin ang iyong kamay. Kumbaga, talagang nararamdaman niya po yung paghihirap. Kumbaga, yung naririnig na natin kay Pastor, di ba, dinuduro yung kanyang mga buto. Ganun po. So, kung pinagpapabukas natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinapakaba lamang natin yung pagdurusa, pinapakaba lamang natin yung pagdurusa ng pananatili sa pagsuway. At higit sa lahat po, kung palagi tayo nagpapaliban sa pagsunod, nananganib po tayong tumigas ang ating mga puso. Diba? Puso natin, yung tinatawag dahil sa kasalanan, yung tinatawag po na hardened heart. Yan po ang ginagawa ng kasalanan. Pinapatigas ang puso natin, nakaka-excuse at kaka-excuse po natin, manhid na tayo. Manhid na po tayo. Na doon sa malinaw na kalooban ng Diyos, kumbaga, parang hindi na natin alam ano ba yung kalooban niya. Dahil nakaka-excuse at kaka-excuse po natin. Doon sa malinaw na kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, pagsisihan at baguhin natin ang ganito po attitude po natin. Yung ating pong pag-umugali, na sinasabi natin na hindi pa oras. Baguhin po natin ito sa biyaya po ng Panginoon. So yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon pagdating dito sa attitude natin. Pero, punta po tayo sa ikalawang bahagi ng ating sermon. Pero ano ba yung dahilan kung bakit itong hudyong na ito talagang pinagpapaliban nila yung gawain ng Panginoon. Punta natin yung ikalawang puntos po natin, yung pag-expose ng kasalanan nila, pag-expose ng maling prioridad ng mga tao ito ng Panginoon. By the way, ito po ay mercy ng Panginoon. Diba? Mercy ng Panginoon kapag nakita natin ang ating pagiging makasalanan, mga kapatid. Na parang hindi tayo parang naiisip natin, ano ba yan, na-expose yung kasalanan kong mercy po ito ng Panginoon sa kanila. Pag-expose. Doon sa verse 4 po yun. Dito gumamit po si Hagay ng rhetorical question sa tanong upang pawalang bisa, pawalang saysay ang kanilang dahilan. Sabi ko kasi sa verse 3 and 4 na magkagayon dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Verse 4, panahon na ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? So dito, in-question po ni Hagay yung kanilang excuse at pinakita, hindi lang in-question, pinakita ng Panginoon na mali ang prioridad ng mga Hudyo ito. Dahil mas inuuna nila ang sariling kapakanan kaysa sa kalooban ng Diyos. Now, di ba kasi sabi dito, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame? Now, yung word na sa inyong mga bahay na may kisame, sa English translation po is paneled houses. Pag sinabi kong paneled houses, ang ibig sabihin po nun is covering a wall with some type of materials. At karaniwan sa Old Testament, ang ginagamit na pang-cover yung kahoy na cedro, yung cedar wood. Kasi parang sa panahon natin, parang magandang klase kahoy ito, high class, or yung mahogany na, banana, parang gano'n. At
kumbaga ito yung high class na klase ng panahon. Kasi galing po ito sa Lebanon, yung cedar wood na ito. So dito, sinasabi ko dito na yung bahay nila ay tapos na at maayos na at nakalapat na yung mga cedar wood. Sabihin, napakagara na po ng bahay nila. Yung bahay tapos, kumbaga, yung nakapanel na ibig sabihin, nakapagpatayo na sila ng magaganda at mamahaling bahay sa kanilang sarili, para sa kanilang sarili. At ito po ay kabaligtaran dun sa kondisyon ng templo. Kung ang bahay nila ay napakaganda, magagara, sa templo naman po ay tiwawag. Diba? Na ipinapagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya dito, nakita natin, gumawa sila ng sarili nilang konklusyon na hindi pa oras para itayo muli ang templo. Pero sila mismo ay komportable na nakatira na sa magagara at magagandang bahay nila. So, naunawaan po natin. Meron pong mali po dito na digets ko yung mali. Parang sinasabi nila, hindi pa panahon para itayo ang templo, pero ang gaganda ng bahay po nila. At dito, ito po, it is a clear demonstration ng mispriority ng kanilang buhay. Marami silang oras para sa kanilang sariling gawain, pero para sa sarili nilang gawain, yung kanilang mga personal interest, ngunit wala silang oras pagdating sa Diyos. May lakas sila para mapaganda at may patayo muli yung kanilang mga bahay, pero walang zeal para itayo ulit yung templo ng Panginoon. Meron silang resources, sapat na yaman para magbayad para sa kanilang mga tahanan, para mabuhay sila comfortably, pero walang resources para punan ulit ang rebuilding ng templo. May problema po. At ang problema na nakikita natin dito ay maling prioridad. At ito po ay kabaligtaran ng naramdaman po ni King David nung gusto niyang itayo yung templo sa 2 Samuel 7:2 na sinabi ni King David kay Prophet Nathan, na sabi niya, tingnan mo ngayon, Nathan, ako'y tumitira sa isang bahay na sentro, ibig sabihin, napakaganda ng bahay ko, ngunit ang kabal ng Diyos ay nakatira sa loob ng tabi. Kumbaga, may kita natin dito si David was burdened. Ang ganda ng bahay ko. Pero yung kabal ng Diyos kung saan nakalagay yung simbolo ng presensya ng Diyos, nasa tolda. I mean, grabe po yung kabaligtaran ng mga taong ito, yung burden na ito. Kaya nagkaroon si David ng pasanin para i-build ang templo. Pero dito, nakita natin na hindi binigyang prioridad ng mga tao ito, ang Diyos at ang kanyang kalooban na muling itayo ang templo. Sa madaling salita po, mga kapatid, the people did not put God first. Hindi nila inuna ang Panginoon. They pursue yung kanilang mga personal interest to the neglect of God's interest sa kanilang buhay. Mas pinursu po nila yung personal interest. At ang implikasyon po nito para sa ating mga kapatid, alam natin malungkot kasi maraming mga tao na gumagawa pa rin ng ganitong bagay, kaparehas na bagay. At nakikita natin sa Biblia po, di ba? Sa Luke 9:57-62, yung test of discipleship. Kung sabi ron, na kung saan may taong lumapit sa Panginoong Jesus, sabi sa verse 57, Panginoon, ako isusunod sa iyo, saan ka man magpunta. Pero sabi sa verse 58, sabi ng Panginoon, ang mga asong bungat ay may lungga, subalit ang anak ng tao ay wala siyang mahigaan. Then sabi rin sa verse 59, susunod ako sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. So, ito'y nagpapakita po ng kawalan ng prioridad pagdating doon sa kalooban ng Panginoon. Naunahin ang kanyang
nauunahin ang kanyang pamilya pagdating doon pamilya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nauunahin pa ang kanyang pamilya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman nakikita natin na kapag hindi tama po, misplaced priority ng mga tao, madali para sa kanila na isang tabi ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. And sadly, at yan po ang nakikita natin, maging sa atin po ng mga Kristiyano. Diba? Maging sa atin po ng mga Kristiyano, sinasabi natin na wala tayong oras para sa Diyos, pero ang totoo, hindi lang po tama ang ating mga prioridad. At paano natin ito nakikita, di ba? Paano natin ito nakikita? Binubuhos natin ang ating panahon at lakas sa pagtatrabaho, sa school, pero sinasantabi natin o pinagpapaliban naman natin ang paglilingkod sa Diyos dito sa church. Basta usapang opisina, usapang school course, ready, kumbaga, willing ako ibukol ang lahat kong lakas para dyan. Pero pag usapang church at paglilingkod sa iglesia, teka muna, hindi pa oras para dyan. At nakakalungkot po na realidad po yan. O di kaya may mga tao na nagagawa nilang magbabad sa social media, pero isinasantabi ang pananalangin at personal devotion. Handa rin silang bumastos para sa mga laro, sa mga games. And by the way, napakamahal po, di ba? Mga mamahaling games. At ibangan, pero nagdadalawang isip ko, ipinagpapaliban ang pagsuporta sa gawain ng Diyos. Na okay lang na bumastos sa mga entertainment, sa mga magbabarang bakasyon, pero teka muna, wala muna tayong wala tayong to support yung work para sa Panginoon. To support para sa Panginoon. At may mga tao sumasali sa mga outreach program sa komunidad, pero pagdating sa gawain, sa loob mismo ng church, diba, tila wala silang interest o hindi natin sila nakikita. At guilty po tayo dito, mga kapatid. Guilty po tayo dito. Hindi tayo nakikita. At may problema po. At ano pong problema? Wrong priority. Maling prioridad. At isang malungkot na katotohanan ito na mas pinipili ng mga tao ipagpaliban ang pagsunod sa Diyos dahil hindi ang Diyos ang kanilang prioridad. Yun po ang malungkot na katotohanan. Kaya po, tanungin po natin, bakit nga ba mali ang magkaroon ng maling prioridad? Maling prioridad. Ay kaklarify po natin, may mga priorities po tayo. Una po, tanungin muna natin, bakit mali ang magkaroon ng maling prioridad? Una po, ang maling prioridad o misplaced priority ay katumbas po ng idolatry. Katumbas po ng pagsamba sa Diyosan. Diba sabi ni itong mga Hudyo na ito, inuna nila ang kanilang personal interest kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya naman sila ay nahulog sa kasalanan ng idolatry. Sabi ni James Boyce sa kanyang commentary, diba, all inverted priorities, lahat daw po ng maling priority ay maituturing na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Are idolatry. They put the creation before the creature. Mas binibigyang talaga ang mga bagay na nilikha kaysa lumikha. At alam natin, mga kapatid, na sino man o anumang bagay na mas priority natin kaysa sa Diyos, diba, isa pong Diyos-Diyosan. Kumbaga, ito ay yung mga nagiging karibal ng Diyos sa ating pagmamahal at devotion sa Kanya. Naging karibal po ito at ang command po sa atin ng Panginoon, di ba? Sa Matthew 22, verse 37, mahalin natin ang Panginoon natin Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Siya ay karapat-dapat ng ganong pagmamahal. Karapat-dapat po ang Diyos ng ganong pagmamahal. Hindi lamang dahil siya ang manlilikha, ang Creator, kundi dahil siya ang ating manunubos. Siya po ang ating Redeemer. Kaya naman, ang ating pag-ibig at katapatan ay dapat para sa Diyos lamang. Ulitin po, anumang bagay o sino mang tao na inuuna natin kaysa sa Diyos, itinuturing na isang Diyos-Diyosan. Na kung na-priority natin yung
na pinaprioritize natin, anuman yung pinaprioritize natin, so mga kapatid, more than God, idolo po natin yan. Kaya bakit po mali po yung bakit, ang tanong, bakit mali magkaroon ng maling prioridad? Dahil ito yung idolatry. Ito yung katumbas ng idolatry. Then pangalawa po, dahil bakit mali magkaroon ng maling prioridad? Dahil inilalagay nito sa kapahamakan, naglilid ito sa kapahamakan ng ating spiritual na kalagayan. Tanda po natin, ba? Nang isang tabi ng mga Hudyo, ang muling pagtatayo ng templo, nung pinagpalipan nila, hinayaan din nilang magkulang at manghina ang kanilang spiritual na katayuan. Yun po, nung pinagpaliban nila, kasi ano po ba yung templo? Di ba presence ng Diyos doon sa panahon po nila? So nung hindi na nila itinatayo ang templo, parang sinasabi rin nila na okay lang na hindi namin maranasan ang presensya ng Diyos. So, ang pangalawa po, nilalagay nila sa kapahamakan ang nilalagay sa kapahamakan, ang maling prioridad, nilalagay ito sa kapahamakan ng ating spiritual na kalagayan. Na parang nakontento na sila, yung mga Hudyo na ito, na kahit nasa labas na lang, yung altar na ginawa ko nila, di ba? Okay na yun, basta nag-offer tayo ng sacrifice para sa Diyos. Now, alam natin yung templo, hindi lamang ito gusali na ninais ng Diyos para sa Kanya, na hindi lamang ito para sa Kanyang sarili, bagaman alam natin na ang templo ay simbolo rin po ito ng glory ng Diyos at sa Kanyang piling. At ito ay isang dako na kung saan nangako ang Diyos, yung templo po. Dito nangako ang Diyos na makikipagtagpo sa Kanyang bayan upang gawan sila ng mabuti. Kaya po mga kapatid, sa Old Testament, sentro sa buhay ng mga Hudyo yung templo ng Panginoon. Dahil ninais ng Diyos ang kanyang mga tao na mamuhay sa patuloy na malapit na pakikipag-ugnayan, yung close communion sa Kanya. At ang kanilang buhay ay dapat nakasentro sa Diyos, sa pagsamba sa Kanya, para sa Kanyang walwalhatian, para sa kabutihan din naman ng Kanyang mga tao. Para sa kabutihan po ng mga tao po. Yun. Bakit gusto ng Panginoon i-rebuild ang templo? Para sa kabutihan din po ng mga tao nun. At para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya naman, sa tuwing mayroon tayong ibang inuuna kaysa sa Diyos, mga kapatid, inilalagay natin sa kapahamakan ang ating kaluluwa. Diba? Inilalagay natin nilalagay natin sa kapahamakan ang ating buong kaluluwa. Yun po yung ibig sabihin, bakit po magkaroon ng mali prioridad. Una po, dahil ito ay idolatry. Pangalawa, dahil naglilit ito sa kapahamakan ng ating spiritualidad. Bakit mali po ang mali prioridad? Pangatlo po, bakit mali magkaroon ng mali prioridad? Dahil ito ay salungat contrary to the mind of Christ. Salungat sa kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 6:23, alam po, pamilyar tayo dito. Diba? Sabi nun, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kahalan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang ilalagdag sa inyo. Matthew 6:33. Itong pangako na ito ay ibinigay sa gitna ng mga legitimate need natin. Yung talagang pangangailangan natin. Bilang mga tao, yung mga basic necessity natin, yung mga pangunahing pangangailangan natin, na sinasabi ng Panginoong Jesus, sa gitna ng mga pangangailangan ninyo, sa gitna ng mga pangangailangan ninyo, inuutusan ko kayo. Ang Panginoong Jesus, huwag kayong mabalisa o huwag kayong mabahala. Para sa inyong mga pangangailangan, kung anong inyong kakanin, anong isusuot ninyo sa halip, sabi rin, unahin ninyo ako. Have the right priority. Put God first. Put my kingdom first and my righteousness first. And trust me, trust the Lord Jesus Christ. I will provide for all. Yun po, napagandang pangako po ito. Kaya nga, maling priority, bakit masama, bakit mali magkaroon ng maling prioridad?
kasaluan po kasi ito sa kaisipan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Minsan, di ba, napakabilis natin kalimutan yung mga pangako ng Diyos na hindi yan kaya ng Panginoon na parang pinapakita lang yun na wala tayong tiwala sa Diyos, wala tayong tiwala sa salita ng Diyos na kaya niya, natutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya naman sa tuwing inuuna natin ang ibang mga bagay kaysa sa Diyos po, ulitin ko po, kapag pinapriority tayo kaysa sa Diyos, namumuhay tayo ng sanugat sa kaisipan ng Panginoon Hesus Kristo. Believe in a totally in the mind of Christ. At kung tayo po ay Kristiyano, o sinasabi po natin Kristiyano, sana po sa biyaya ng Panginoon, hindi makita ang mga bagay nito. Hindi masabi ang mga bagay nito sa atin. Sa biyaya po ng Panginoon. Malapit po tayo ng clarification lamang natin, hindi po mali na magkaroon ng mga prioridad sa buhay na ito. Napakarami natin. There are other legitimate things, mga basic necessity natin sa buhay na ito. Na yung una, yung basic necessity natin, yung mga pangunahing pangangailangan natin, priority din po yan. Then, yung earthly relationship po natin, di ba? Mga asawa natin, mga anak natin, hindi natin sinasabi na pabayaan na natin sila. Ang punto natin dito, God wants to be number one. Yun po ang punto natin. Yan po ang gusto ng Panginoon na siya ang laging nasa unahan ng ating pong mga priority. At ang problema natin, marami po sa buhay natin ang gusto maging number one sa priority list natin. At ang dapat natin gawin, mag-ingat po tayo, mga kapatid, mag-ingat tayo na huwag natin hayaan na itong mga bagay na ito ang kumuha ng number one place na yun. Ang point natin dito sa ikalawang bahagi po natin, ang pagkakaroon ng maling prioridad ay humahantad sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung point po natin dito. Kaya ang hamon po para sa ating mga kapatid, ang hamon po sa atin, suriin natin ang ating mga priorities, ating po mga prioridad. Suriin natin, ang hamon sa atin, suriin natin ang ating mga prioridad. Sana po mga kapatid, hindi na nakakonforme ang ating mga priorities. Nakakonforme ang ating yung mga priorities natin sa priority ng mundo ito. Ano po ba yung priority ng mundo ito? Pera, di ba? Kapangyarihan, success, pleasure, entertainment, di ba? Napakarami po. Mga kapatid, kapag ang mga bagay na ito ang inuuna natin, mga ito, hahadlan ito sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag inuuna natin yung mga priority ng mundo ito, hahadlan po ito sa pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon. Hahadlan ito sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Now, punta po tayo sa at pupunta tayo sa part na hindi na muna tayo susunod sa Diyos. Yung katulad ng excuse ng mga tao, hindi pa oras. Na karaniwan, ang mga wrong priorities na yan, ang nagtutulog sa atin na mag-excuse na hindi muna tayo sumunod sa Panginoon. Sa ating pong conclusion, sa ating pong pag-aaral, nakita natin, number one, yung excuse na hindi pa oras ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At number two po, nakita natin na yung mga misplaced priorities, yung maling prioridad natin ay humahadlan sa atin para sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tapos tayo sa pangatlong hamon na sa yung ano po ngayon, mga pangwakas na hamon po para sa atin. Una po sa lahat, mga kapatid, para sa atin po, mga hamon po dito sa atin, mga pangwakas na hamon. Una po sa lahat, sana po sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ituon natin ang ating mga mata natin sa ating dakila at buhay na Diyos. Ituon po natin ang ating mga mata natin sa ating dakila at buhay na Diyos. Bagamat nararamdaman natin yung transition, tama po, na mahirap po, lalo na pastor po ang nawala sa atin, paano po, di ba, hindi naman yung design ng iglesia na walang pastor, hindi niya ng design. So,
mga kapatid. Kaya, bagamat may mga bagay na hindi tayo nauunawaan, ang ano sa atin, ituon natin ang ating mga mata sa dakila at buhay natin Diyos. Diba? At nakakabalita rin tayo ng mga ating mga kapatiran na nagkakasakit, dinadala sa ospital, nakakalungkot ulo. At kumbaga hindi natin naintindihan, naunawaan ang mga providensya, pero dapat natin maunawaan mga kapatid, ang ating Diyos, He is a sovereign ruler of all. Mga kapatid, sana po walang question sa atin that God is King, ang Diyos ay Hari, that God is King, that God is our Savior, He is worthy of our love and devotion, no matter what. Ano bang circumstances ang pinagdadaanan natin, mga kapatid? Diba? He is worthy of our love and devotion. He is worthy of our obedience, mga kapatid. Sana yan po ang mailagay natin sa ating mga puso bilang mga tao na pag-deserve ng Panginoon ang ating pag-ibig, ang ating devotion, ang ating paglilingkod. Deserve po ng Panginoon yan sa atin. At pangalawa po, at sana dahil alam natin na ito'y katotohanan, pangalawa, sana sa biyaya ng Panginoon, sana sa biyaya ng Panginoon, makita sa atin na hindi tayo nagpapaliban ng paggawa hindi tayo nagpapaliban sa mga ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Katulad po ng excuse nila. Sana sa biyaya po ng Panginoon, hindi tayo nagpapaliban na alam natin, kailangan natin gawin na kalooban ng Diyos. Makita sa atin yung zeal, yung kasigasigan na kung may sinabi ang Panginoon, willingly and immediately na gusto po natin gawin. At pangatlong hamon po para sa atin, ano po, familiar po tayo sa Matthew 6:33, diba? Matthew 6:33. But ang tanong po sa atin dito is, pinamumuhay ba natin ang katotohanan ito? Are we living the text? Yung seek first the kingdom of God. Sana po, pagsisihan po natin, mag-repent po tayo sa mga misplaced priority po natin na sa buhay natin at habang ini-examine po natin yung mga misplaced priorities natin, sana po pagkalooban tayo ng pagsisisi ng Panginoon sa mga maling prioridad nito and iset natin right yung priorities natin at magkaroon tayo ng resolve. Pagsisihan natin yung maling prioridad and then yung resolve natin, God should be first in my life. At God, dapat ang Diyos ang nauna sa atin, sa buhay ko. At pang-apat na hamon din po, nasa isang yung hamon, pang-apat na hamon po, pasalamatan din natin ang Panginoon. Diba? Pasalamatan din natin ang Panginoon kasi sa kanyang demand na sundin natin siya, na makukunahin natin siya, may pangako siya na hindi na tayo papabayaan. May pangako po ang Diyos. May pangako ba ang Diyos na hindi niya tinupad? Joshua 23 verse 14, sabi ron, not one of them has failed. Walang ni isang pangako ang hindi tinupad. Do we believe that? Naniniwala ba tayo dyan? Seek God first. At para naman po sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, diba? Lalo-lalo na po yung mga nakapakinig na ng Ebanghelyo ng Panginoon. Na sa pulpitong ito or sa online Bible study, document, or sa mga gawain po nito, nakapanood na kayo ng Ebanghelyo. Ano po, ang tanong po sa inyo is, what is your excuse? Ano pa yung inyong excuse? What is your excuse sa hindi pagsunod sa panawagan ng Diyos na magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesucristo para sa inyong kaligtasan? Ano pa po ang inyong excuse, mga kaibigan natin dito? At pakumbabang sasabihin din po sa inyo, ang inyong excuse ay hindi po katanggap-tanggap. Your excuse is unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. Sana prayer talaga natin, ilusan ng Diyos ang inyong mga puso at magkaroon kayo ng conviction. Mag-conviction na wala naman tayong pangako ng bukas eh. Diba? Awit 27 verse 1, huwag natin ipagyabang ang araw ng bukas. At wala tayong pangako ng bukas at ang paghuhukom po, mga kapatid, ay maaaring dumating ng biglaan. Judgment will be sudden. At kaya walang rational excuse. Walang rational excuse. Kumbaga, walang
at bilang excuse na para hindi natin tugunan kaagad ang panawagan ng Ebanghelyo. To believe, to trust in Him, in the Lord Jesus Christ, and turn away from our sins. Magtiwala tayo at pagsisihan po ang ating mga kasalanan. Kaya ang hamon sa atin, para sa ating mga lagwan sa nandito, mga anak natin na nandito, na nawala pa sa Panginoon, trust in Christ today. Pagtiwalaan niyo po ang Panginoon Kristo ngayon. Yan po sana ang gawin ninyo. Sana ang araw na ito ay maging araw ng inyong kaligtasan. At huwag ninyong sabihin sa kanila, kapag college na ako, kapag stable na yung trabaho ko, wala pong katiyakan yung mga kaibigan ko ito. Diba? Walang katiyakan yun. Magtiwala tayo, magtiwala ka sa Panginoon Kristo ngayon para po sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagkatapos. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita ng Panginoon na aming pong narinig. Salamat sa mga salita ng Panginoon na nagpapaalala sa amin. Patawarin kami kung may mga maling prioridad kami sa aming buhay na ginagawa po namin at pinagpapaliban namin ang pagsunod sa Panginoon. At i-excuse namin na grabe yung nararanasan namin, pero alam natin na ito hindi katanggap excuse para sa iyo. At sana nga po, ilusan mo rin ang mga mahal namin sa buhay ito. Sana po, pagkalooban mo sila ng pagsisisip pananampalataya para po sa kanilang kaligtasan. Nakatang ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo lamang. Sabay po tayo sa ating pagawing pagawin, pinagpagawin sa ating mga mensahe. Kami po ng E131.
Manalangin po tayo. Panginoon, kaya mo namin Panginoon, tulungan po kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban, priority po namin, Panginoon, ang iyong salita. Ang Panginoon Jesus, siya nagpunta sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, na may patuloy ka mangusap sa amin, Panginoon, sa magitan ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na gaya ng aming inawit na ang aming mga sarili ay isa sa mga aming kalakalaban, Panginoon, kaya ito'y naging hanggang din. Hindi namin pagkalima, Panginoon, na pagsunod. Tulungan niyo kami, ito'y aming malabanan sa araw-araw ngayon ang buhay sa mga ng Espiritu. Ngayon namin Diyos sa langit, nawa kami binabuhan ng pagkaya na nabubuhay pa sa panahon ito, mga Panginoon. Ay nabigay namin sa iyo ang nararapat na paglilingkod, magbibigay ng parehas sa dakilang pangalan, pagkilala sa lahat ng iyong kabutihan, na naway makita ito sa aming buhay, maging mabuting pagtotoo, na ang tunay na mananampalataya ay nilalaan ng buhay sa paglilingkod sa Iglesia na iyong pinili. Dalangin namin, Panginoon, ang mensahe na napakagad namin, Panginoon, nawa ito po ang gawin namin na pagtugay sa aming patuloy na paglakad namin sa buhay nito. At dalangin din namin ang iyong salita patuloy na mangusap sa bawat isa, sa mga kaibigan namin sa mga pangsabuhay na naway huwag ng ipagpaliban, Panginoon, kung panawagan ng aming Panginoon na tumalima sila sa Ebanghelyo ng Panginoon ng Kaligtasan. Nanawa, Panginoon, tulungan mo sila na makapanampalataya na ang tanging kaligtasan namin, na ang tanging kapatawan naman ay nakasalanan ay ang ginawa ng aming Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na ang lahat ng kasalanan ng mga tunay na sasampalataya ay kanyang inako, Panginoon, upang ang parusa na dapat sa amin ay pinasa ng aming Panginoon Kristo. Dahil dito ay kapatapat kami sa kanyang anak. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Napakinggan namin sa buhay. Sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, katakilaan. Dalangin ko namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo.
Tutuloy po natin ang Lord's Supper.